Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Magpagpalang Huwebes Santo po sa inyong lahat, aking mga viewers at aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. At ang ating pong itatopic ngayon ay patungkol sa Huwebes Santo. At ito'y mahalin tulad natin sa nagaganap sa ating inang bansang Pilipinas. So, ang Huwebes Santo po dito naganap ang Last Supper. So, dito ay nagtipon-tipon ang ating Panginoong Hesukristo at ang 12 apostoles. So, dun sa tagpong yon ay alam na ng ating Panginoong Hesukristo kung anong magaganap dahil sa naaayon dun sa dapat maganap at pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos. So, yun nga, merong isa sa kanyang mga apostoles na naghudas sa ating Panginoong Hesukristo para ito'y dakpin at magpasa ng krus hanggang sa mamatay. So, ako'y nagtatanong bakit pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos na mangyari ang bagay na yun. Yung kanyang bugtong na anak ay kanyang hinayaang maghirap sa ganap na yon. So, marami sa atin nagtatanong din, bakit kaya pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos na ang kanyang bugtong na anak ay maghirap at ipagkanulo ng sarili niyang apostoles. So, dun sa tagpong yon, Last Supper, kumain sila at ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na nagsalita siyang at ang kanyang binanggit ay lumakad ka na, humayo ka na, at gawin mo na ang dapat maganap. So, nagtaka ngayon yung mga apostoles niya. Sino yung maghuhudas? Sino? So, nagbulong-bulungan na sila, nagtanong-tanongan na sila sa bawat isa. Sino ang naghudas sa ating Panginoong Hesukristo? So, kung mapapansin nyo doon, hindi nila alam kung sino yung naghudas. At yung isang hudas na yon ay humayo at ginampanan na niya ang dapat maganap sa pangyayaring yon. Na yun nga, ang isang apostoles na si Judas. So, ginawa niya yon, si Judas, dahil sa kanyang pansariling kapakanan. Dahil gusto niyang magkaroon ng yaman o sabihin na nating binayaran siya. Kaya kung mapapansin natin sa banal na kasulatan ay ang kayamanan ay ang nagiging sanhi ng kasamaan. Yun po ang mababasa natin sa ibang talata ng ating Biblia. Sa English nga po, money is the root of evil. So, yun po ang aking pananaw doon na meron po tayong mga ganun talata sa Biblia na ang katanungan natin ay bakit pinahintulutan na mapariwara ang ating Panginoong Hesukristo. Pinahintulutan niya ito. So, sa aking pangunawa po, pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos na maghirap ang kanyang bugtong na anak dahil gustong ipadama ng ating Panginoon Diyos at malaman ng bawat isang tao dito sa mundo kung ano ang mabuti at kung ano yung masama. So, sa istoryang yon, matutunghayan natin yung naging masama. Yun na nga ang nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo na si Judas. So, hinayaan ng Panginoon Diyos na mangyari yon, gaya nga ng banggit ko, upang mamulat ang tao na kung ano ang masama at ang mabuti. At mahalin tulad po natin yan
sa ating mga politiko. Ang ating ama ng bansa, ang bawat naging ama ng ating bansa, ay meron po yang kabutihang loob na nananalaytay sa kanilang puso. At yung pong mga ama ng ating bansa, lahat ng naging ama ng ating bansa ay may kabutihang loob po yan, na ang tanging pakay ay mapabuti ang kanyang mga nasasakupan. Kagaya rin po ng ating Panginoong Hesukristo na may kabutihang loob na gustong mapabuti ang bawat isang tao. Kaya nga po siya nagpapahayag ng mabuting balita upang nang sa gayon ay sumunod ang bawat isang tao sa itinakdang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Inihayag po niya yan. Nagpunta siya sa iba't ibang bayan upang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So yun, naganap ang isang bagay na hindi maganda. Pinagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo. Gaya rin po yan na nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas, na ang ating ama ng bansa ay may kabutihang loob. Dangan nga laman, gaya din sa Biblia, na may naguhudas talaga. Dahil sa kanilang sariling agenda, dahil sa kanilang sariling kapakanan. Yun po ang malungkot na katotohanan na nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So doon, bakit kailangan mangyari yung bagay na yun? So, pinahintulutan rin niya yun upang nang sa ganun, yung matitigas ang ulo at yung mga hindi matitigas ang ulo ay makita nila kung ano ang tama at mali sa ating mundong ginagalawan. Kaya nakakalungkot po. Kami naman po ni Sir Dado dun sa aming nakaraang interview at mga kwentuhan, ipinahayag din po namin kung ano yung saganang amin, kung ano yung tama at mali doon sa aming nararamdaman sa aming mga sarili. At nakikita naman po natin, aminin po na hindi, marami po tayong nakikitang mali na nagaganap sa ating mga nanunungkulan. At dapat na magmahal sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Bakit ginagawa nila yun? Sariling agenda nila. Sarili nilang kapakanan. Nariyan niyang korupsyon. Nariyan niyang panunupil sa karapatang pantao ng bawat isang mamayang Pilipino. At nakikita niyo naman po yan. Nagaganap na po yan. So, naihalin tulad ko po ito sa Last Supper na hindi dapat mangyari . Pwede naman nating baguhin dahil nga kung tayo lang ay nagbabasa ng banal na kasulatan, yun po ang pointers natin. Kaya naganap yun para meron po tayong panundan na alam na natin yung tama at mali, pero ginagawa pa rin ng mga walang puso't budhi na nanunungkulan sa ating gobyerno. Hindi po lahat, pero marami po sila na sariling agenda, sariling kapakanan para sila'y mapabuti at alam din nila na mangyayaring maghirap ang mas nakararami sa atin. So, yun sa tagpo namin ni Sir Dado, pinahayag namin kung saan nanggagaling ang korupsyon. Saan nagaganap ang korupsyon. Kung bakit nangyayari itong korupsyon na to. Na dapat nating hadlangan para nang sa ganun, mapabuti ang bawat isang tao dito sa ating inang bansang Pilipinas. Kung maaalala nyo, yung mga vlog ni Sir Dado, ito po'y kumakatok siya. Kumakatok siya
sa puso ng mga nanunungkulan. Nagbibigay siya ng reminder upang nang sa ganun, mamulat sila sa katotohanan na mali na yung ginagawa nila. Parang mahalin tulad yan sa isang tao na natutulog. Ginigising natin yung taong yun upang siya magising at mamulat sa katotohanan. Dangan nga lamang, yung ginigising natin ay tinatapik natin sa una. Gising, gising. Hanggang sa hindi siya magising, tataasan natin yung puwersa. Ating yuyugyugin na, gising, 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 gising. Niyuyugyug na natin siya para na siya ganun magising siya. At ang problema doon, nagising, nalimpungatan, parang anong nangyari, mahihalin tulad natin sa isang taong nalimpungatan at ang gumigising inasiko. Nasiko siya at tumama sa kanyang labi at nagsanhi ng pumutok ang kanyang labi. So, nasaktan yung taong yon na ang tanging nais lamang gisingin siya sa kanyang pagkakahimbing na ganito rin mayahalin tulad natin ang isang corrupt government officials na sa pamamagitan ng social media ay ginigising natin sila at ipinahayag na mali na po yung inyong ginagawa, baka naman po pwede kayong magbago at magising sa katotohanan. Ginigising po natin sila upang nang sa gayon ay baguhin nila ang kanilang mga ginagawa para mapabuti ang bawat isang mamamayang Pilipino. At yun naman po ang totoong nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Hanggang sa paggising natin, parang gumising sila pero siniko po tayo. Siniko tayo, tinamaan yung ating mga bibig na nagdulot ng ating mga freedom of expression, freedom of speech, para tayo hindi makapagsalita dahil namaga ng ating bibig. So, yun po ang paninikil na po pwede kong ihambing sa nangyayari sa ating kapalibutan sa kasalukuyan. Tayo'y gumigising pero parang sila'y nagiging arugante pa. Imbis na sila'y baguhin na nila yung kanilang mga ginagawa, ay nagiging arugante pa. At bukod dun sa pagkakasiko sa ating bibig na pumutok, sinuntok pa tayo. Nagkabukol pa tayo dito sa noo, nagka-black eye pa tayo, nagkaroon pa tayo ng sugat sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ganun ko po maihahambing ang aming vlog noong nakaraan. At yung pang mga naunang vlog, ang paggising sa kanila, imbis na sila'y magbago, ay nagiging arugante pa. At nakikita naman po natin sa kasalukuyan yun. So hanggang sa ngayon, ako po ay nagigising pa rin upang nang sa ganun may panahon pa naman po upang magbago para sa kapakanan ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So ako po'y nananawagan, hindi pa po huli ang lahat. Mahaba pa yung panahon. Mahaba pa. Yung isang oras nga po mahabang panahon na yun para sila'y magbago. Yun po ang akin pong pahayag na magbago na po kayo. Asikasuhin nyo na po ang kapakanan ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas dahil sa inyo po namin pinagkatiwala ang aming kapalaran. Kayo po ay aming binoto at sana naman po gampanan nyo po ang tungkulin na nararapat. So yun po guys, ako po'y nalulungkot. Ngayong Huwebes Santo ay nagaganap yung mga hindi kaaya-ayang bagay. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin sila nagbabago at pilit pa rin po natin silang ginigising. May panahon pa po. May panahon pa po. Gaya niya ng isang bilaong kamatis na
may nabulok na isa, hindi inalis yung bulok na yun. So, ang tendency, nagkahawa-hawa yung mga kamatis na yun. Kaya nakakalungkot po. Nakakalungkot po. So, kung merong kakanyahan, yung mga magagandang kamatis, humiwalay doon sa nabubulok na kamatis. Pero nangyayari parang narito na kami sa isang bilaong kamatis. Parang kumbaga hindi sila makaalis doon sa bilao na yon. Parang nang hindi sila mahawa doon sa bulok na kamatis. So, ang tendency, nagkahawa-hawa na nanggaling sa isang bulok na kamatis, yung katabi niya naging bulok din, hanggang sa dumami na yung mga bulok na kamatis. Pero meron pa rin pong magagandang kamatis. Magagandang kamatis na pwede silang humiwalay doon sa kamatis na nabubulok. Ganun po maihalin tulad ang ating mga politiko na humiwalay na kayo doon sa kamatis na bulok at ipagtanggol nyo na ang bawat isang mamayang Pilipino. Dahil yun po yung inyong mandato, dahil yun po ang aming inaasahan na gagawin nyo. Para nang sa ganun, mapaganda naman ang buhay ng isang mahirap o hindi lang isang mahirap, isang mayaman man to, kahit mayaman to, nagdaranas pa rin ng hindi magandang nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So, yun lang po ang panawagan ko. Doon naman po sa mga nagkomento sa amin sa vlog na yon na hindi magaganda yung sinasabi at wala naman siyang logic. Sana po ay magising na rin po kayo sa katotohanan na tayo po ay magkakapatid. Tayo po ay iisang pinanggalingan. Tayo po ay dapat na magmahalan, magkaintindihan, magkaunawaan sa ikabubuti ng bawat isa sa atin dito sa ating inang bansang Pilipinas. Dahil wag na po tayong gumaya kay Judas na nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil may pattern na nga po tayo, ang ating banal na kasulatan. Nababasa naman po natin para maging guidelines natin sa bawat isa sa atin. Na wag na nating sundan yung yapak ni Judas. Kaya nga po naganap yun, pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos para po tayo may panundan sa ating hinaharap na buhay dito sa ating bundong ginagalawan. So, ang aking lang pong pakay dito, dahil po tayo may edad na rin, ay maisalba yung mga future generation, yung mga kabataan natin na sisibol sa mga susunod na henerasyon. Huwag na po nating ipamana ang mga ganitong kabaluktutan na nangyayari. Huwag po nating pahintulutan yung isang bulok na kamatis mahawa tayo. Mas maganda pong mamuhay ng may pagkakaisa, may pagmamahalan, may pag-ibig sa bawat isa. Yun po. Yun po lang po ang pakay ko dito sa aking YouTube channel. Na ako'y may pamamana at nagsalita ko, tumindig sa ating nangyayari dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, nananawagan din po ako sa iba na tumindig din po tayo para sa ikabubuti ng future generation, para po sa mga susunod na mga henerasyon, sa ating mga kabataan. Huwag po nating ipamana yung mga kabuktutan na nangyari na nung unang-unang panahon na ako'y bata pa. At hanggang sa ngayon nangyayari pa rin. Kaya po ako'y lumabas upang nang sa ganon ay may maiwan man lang akong kaprasong ligasiya sa aking buhay. Na may isang DIY KKW informative na nanindigan at sa kanyang kaprasong kanyang kakayahan, kagaya ko, kaprasong kakayahan ko na maipahayag na magbago na po tayo. Hindi po ako perpekto. Marami rin po akong mga naging kasalanan nung mga
kabataan ko, pero ako po'y nagbago. Nagbago ako dahil sa mga pahayag ng ating banal na kasulatan, yung ating guidelines. Kumbaga, sa Pilipinas, yung ating konstitusyon, ang banal na kasulatan ay yun po yung ating dapat sundin na ginawang batas ng ating Panginoong Diyos. So ako po'y nananawagan na respetuhin po natin ang bawat paniniwala ng ating kapwa-tao. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At inuulit ko po, hindi po ako narito para kumita sa ating YouTube channel. Ako po, ang tanging pakay ko po dito ay maipahayag ko ang aking damdamin sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Pwede naman po tayong magkaisa at magmahalan, hindi lamang sa bawat isa, sa bawat kapwa-tao natin. Mas maluwag sa ating kalooban yung tayo gagawa ng mabuti sa ating kapwa. Yun po ang tanging hangarin ng inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Maraming salamat po. See you on my next vlog, guys.